Okay guys, nandito tayo ngayon sa labas. Bibili tayo ng saging kasi naubusan tayong saging. Dito tayo sa Biba para mas mura. Mainit na ang panahon at pwede nang lumabas. Wala nang ulan. Hi Sky! Init na. May nag-warning na naman Ilang warning kanina? Dalawa, tatlas na. Pang tatlo. So guys, ngayon may nag-warning na naman 3 beses. Pero ilang araw na walang warning? Isa lang. Sabi ko kahapon lang na umaga meron. So nakalipas ang isang araw, walang warning. Tapos ngayong araw na to, sunod-sunod naman yung warning, 3. Kaya hindi pa rin normal ang sitwasyon. Meron pa rin atake. Grabe no? Hindi na tapos. Hindi na naubusan ng pera ang kalaban. Sky, dyan tayo sa Biba. Okay guys, nandito na tayo sa Biba. Meron? Wala na. Ubus na. Mga pinagpanggal. Ubus ka agad eh. Di ba laging tambak dito? No, wala na rin siya. Anong kuha tayo 500? Sige. Hindi late din ang pakwan eh. So, kuha ka ng plastic. Ay, hindi ako Pero karamihan ng namimili dito, yung mga nagbibigay ng pagkain sa mga nawalan ng trabaho. Dito namimili sa Biba. Kasi mura nga yung bilihin dito. So guys, sa dami ng nawalan ng trabaho dito dahil sa sitwasyon, marami din naman mga Pilipino yung tumutulong sa mga nawalan ng trabaho. Binibigyan nila ng mga pagkain, bigas, itlog, canned goods, ganyan. At dito sila namimili sa Biba. Kasi mura nga dito ang bilihin. So kahit krisis, marami pa rin naman Pilipino yung tumutulong sa kapwa Pilipino. Pero ang daming nawalan ng trabaho, no, Arlene? Sobrang dami. Tapos ang dami din naman tumutulong na Pilipino para mabigyan sila ng pagkain. Dito mostly sila namimili, di ba? Yung mga namimili. Yung mga vlogger. Tapos binibigyan yung mga Pilipinong nawalan ng trabaho. Nakakaawa. No? Kita mo ba sa Facebook at saka TikTok? nakikita ko. Dami. Wala. Mahal na rin yung manok dito. Tara na, tingin tayo sa iba. Tanga. Hey! Hey! Yay! Yay! Hi mama! Kuha na ako patatas dito. Sige. Magkano patatas? 2.49. Oo. Yan, maliliit lang. 3.99. Mura lang. Pakita mo sa kanila yung trigger mo. Oo. Sabi mo, hi guys. Hi guys. May trigger ako. May single ako. Pakita mo. Single ako. Yun, so guys, mura pa rin. Dito pa rin yung pinakamurang mga bilihin sa Biba. Kaya yung mga vlogger, yung mga Pilipino na tumutulong sa kapwa Pilipino na natanggalan ng trabaho, nawalan ng trabaho dito dahil sa krisis, kapwa Pilipino pa rin yung tumutulong. Napakarami namin napapanood sa Facebook at sa TikTok. Tinutulungan talaga nila. At mamaya may kukwento ko sa inyo pag nasa bahay na, yung tumulong din sa akin na Pilipino. Unang Pilipino na tumulong sa akin kasi nawalan din ako ng trabaho. So ayan, kaming pamilya, parehas kami walang trabaho ni Mrs. Papa. At 2 buwan na mahigit kaming walang trabaho gawa ng crisis. Okay guys, nakapamili na kami ng kailangan namin. Sa panahon ng ganitong krisis, kailangan ng bibilin mo yung mga talagang kailangan mo lang. So yung mga necessities lang talaga.
Huwag kang bibili ng mga gusto mo lang o na ano ka lang, naakit ka lang sa sale. Kailangan mo lang talaga. So uwi muna kami. Okay guys, nandito na rin kami sa bahay. Ihahatid lang namin itong pinamili namin and then lalabas ulit kami. Please. Okay, nakabalik na kami sa bahay. Pero lalabas ulit kami. May bibilhin pa kaming botchok at saka isda. At maglalakad-lakad kami sa park. Yung una namin binili sa Biba, inilagay muna namin dito sa kwarto. Kasi mabigat syempre. Tsaka nag-CR muna kami. Kasi alright, papunta tayo ngayon sa Wmart para bumili ng bokchok. So yan, ayun botcho. Okay guys, malapit na kami sa Wmart. Bibili lang kami ng bokchok. Pero alam nyo, sa Pilipinas, ang trabaho ko, napakalayo nung sa trabaho ko dito. Sa Pilipinas, mostly ang trabaho ko sa pabrika. Kasi taga Laguna ako. Sa Laguna, halos lahat ng pabrika andun. Kaya sa 2 taon pagka-graduate ko, 2 taon akong factory worker sa Pilipinas. Minsan naisip ko, dapat nag-Taiwan na lang ako o kaya South Korea. Kasi puro pabrika doon. Arlene, ikaw, anong trabaho mo sa Pinas? Cashier. Simulat sa Paul, cashier? SM, tsaka Robinson. Kaya dito mo Talaga, tamo si Mrs. Cashier talaga naging trabaho. Kaya pati dito, cashier siya. Si Mrs. nga pala, taga Pampanga. So, naging cashier siya sa SM at saka sa Robinson. SM at saka Robinson, Pampanga. So, mula Pilipinas hanggang dito, cashier siya. Tapos ako naman, taga Laguna. Sa Pilipinas, factory worker lang talaga ako. Tapos dito, kung ano-anong naging trabaho ko. Pero unang trabaho ko, dishwasher. Ay, tara na, green light na. Light on green. Light. Tila sumira. So, tingnan natin kung ano mabibili natin sa Tenderham. Okay. Bok choy. Papa, Gusto yung mo? mga orange na to malambot. Ito. Pwede mong tikman. Kano yan? 2.7. May iba't iba pala dito ang pagkain na paa ng manok. Paa ng manok. Paa ng manok. Paa ng manok. Dito may ano to, duck. Roasted duck. Tapos to. Duck intestine. Wow, puro ano pala dito, puro bibi. Ito kakaiba to. Duck intestine pa rin. Duck tongue, dila ng ano. Dila ng bibi. Ha? Tara na. Yan, so ito na yung pinamili natin. Magkano lahat? 9.50. 9.50. May split pang 50 pills. Anong nabili natin? Ito nga. Ako na 10 piso. So, Botchok, tokwa. tokwa, tsaka yung candy ni Sky. Yay! Success! Ito. Dami natin nabili for Tenderham. Tara na. Okay, nakapamili na kami ni Mrs. At magkano lang nagastos natin? 9.50. 9.50 lang. So, sa Tenderham may supli pang 50 pills. Saan? Ayun nga, no? A1 bagong Tara na, number. bilis. Ang nabili natin ay isang botchok, isang tokwa, at saka dalawang candy ni Sky sa halagang 9.50.
Yung 10 dirham may supli pang 50 pills. Galing na kami ng Sky dito kahapon. Nakita nga namin yung saging, maganda. Ano Sky? Oh, yeah. Ayun. Okay, bumili muna kami ng ano dito. Isda, tilapia, tsaka galunggong. Sabi ko sa'yo eh. Oh, 3.95. Sige. Isang... Oh. Yan. Isang... Yan. Magaganda ang ano dito, saging ha? Maliit ang pineapple. Ay, oo nga. Ang galing naman ni Sky. Magkano? Magkano dyan? 5? Ayan o, 135. Iba yan. Ay, ba? Kano? 5. Okay. May unggoy na nakasabit sa akin. May unggoy na nakasabit. Ay, unggoy. Anong ginagawa sa akin, unggoy? Okay, nandito na ulit kami sa bahay. Okay, yeah, mga pinamili natin. Yes. Sky, tired. Okay guys, nandito na ulit kami sa bahay. At syempre, namili kami ng mga kailangan namin, grocery. Pero yung kailangan lang talaga namin, kagaya ng ulam at gulay. Yun lang. Wala nang iba. So yun lang naman ang aming mabibili talaga. Kahit sabihin yung gusto naming mamili, yun lang talaga yung mabibili namin. At yun, sa panahon ngayon, kasi Christmas nga, kailangan yun lang kailangan ng bilhin. May mga mura pa rin naman na tinda, no? Nagse-sale pa rin naman. Kagaya nung saging, no? Nag-sale siya. 3.95, ano? At least na kami. Tsaka yun, yung mga, alam ba, itong manok. So instead na bumili tayo ng buong manok na mahal, may drumstick na 12. Tapos yung mga atay balunan, 450 lang. Yun. May mga nagse-sale pa naman. Kaya anong binili mo? Ito. Magkano yan? Hindi ko alam. 1 dirham. Hindi mo tinitingnan ko magkano binibili mo. So sa Lulu 50, sa Wmart 15, 65. Sa Wmart 950, 65 plus 70, 450. Tama. So total lahat 74.50. Tama? Okay, so guys, ito na yung mga napamili namin sa halagang 74.50. Meron kaming botchok. Meron kaming ito, tokwa. Tapos ano pa? Meron kaming tilapia, Galunggong. galunggong, Tsaka tapos itong yung beef, Manok. tapos yung drumstick na manok. Ano? Guys, 74.50 lahat-lahat ang napamili namin, napakadami. So yung una namin pinuntahan is Viva. Sa Viva ang binili namin ay saging, tubig, patatas, parata. Tsaka yung Pringles ni Sky. So yun ang mga nabili namin sa Viva, which is 15 dirham lang. Tapos lumipat kami ng Wmart sa halagang 10 dirham. Nakabili kami ng botchok, yung dahon na gulay. And then tokwa. At saka 2 candy para kay Sky. Then lumipat naman kami sa Lulu para bumili kami ng pang-ulam. At nakabili kami sa Lulu ng tilapia, galunggong, saging ulit, manok na drumstick kasi naka-sale. Tapos beef na karne kasi naka-sale siya. At total na napamili namin sa Lulu is 50 dirham, which is napakaraming items. Okay, so yun, wala pa 100. Nakapamili kami ng kailangan namin for siguro mga 3 araw yan o 4. So, let's say 4-5 araw na ulam. Biruin nyo yun. So, yeah, kailangan magtitipid. Dahil ngayon ay Biyernes Santo, Holy Week, bawal ang karne. Although bumili kami ng karne, ng beef, kasi nga naka-sale siya at saka yung manok, pero hindi namin siya kakainin ngayon. Stock lang namin siya for 2 to 4 days. Pero, kita nyo, ang binili naming ulam is tilapia at saka galunggong. So, yun ang uulamin namin
bukas. Ngayon, kumain na kami. Okay na. So yung isda ay para bukas na yon. Holy Week at tayo ay magnilay-nilay at magdasal na sana lahat ng problema ay matapos na, lalong-lalo na dito sa Middle East. Sobrang ang daming nawala ng trabaho. Kita ko sa TikTok, kita ko sa Facebook, mga nagmamakaawa, humihingi ng tulong, at meron namang mga mabubuting puso na kapwa kababayan natin, mostly mga vlogger yung nakikita ko na tinutulungan yung mga tao o mga kababayan natin na mga nawala ng trabaho. At yung iba naman naiwan ng kanilang mga amo dito. Kasi yung iba na nani o katulong, yung mga amo lumabas ng bansa, inabutan ng sitwasyon nga dito nung pag-atake, hindi na sila makabalik o ayaw muna nilang bumalik. So naiwan sila dito, walang sahod at walang pagkain, as in imagine na iwan sila ng amo nila dito sa bahay nila dito sa UAE. Kaya nakakaawa sila. Pero marami namang mga tumutulong ng kapwa Pilipino. So kapwa Pilipino din natin yung mga nagtutulungan. Maganda yon at nagkakaisa-isa yung mga Pilipino dito during crisis. Okay? At isa nga sa mga tumulong sa amin, sa akin, kabayan natin for the first time. Yan. For the first time may tumulong sa aming kabayan. Nagbigay siya ng konting tulong para may pangbayad kami sa bahay at saka may pang grocery kami. So maraming salamat sa iyo, kabayan. At taos puso kami nagpapasalamat, ako at ang aking pamilya. Ikaw yung kauna-unahang kabayan Pilipino na tumulong sa amin. Kasi mostly ang tumutulong sa amin ibang lahi. So maraming salamat sa iyo. At meron pa rin talagang mga Pilipino o kabayan, katulad ng mga sinabi ko sa dati kong video, may mga Pilipino pa rin na may ginanto ang puso. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Kahit papaano nakakasurvive kami dito at hindi kami mag-give up, hindi kami susuko, itutuloy namin yung laban. Si Mrs. naman may trabaho na next week, sa Lunes na magsisimula, once na makapagpa-medical na siya. Ako naman baka tumawag na sa akin yung mag-i-interview sa akin. Ayun, pupunta ako sa Dubai noon kasi okay na rin yung weather, mainit na, maganda na yung panahon. So hopefully matawagan ako for interview, makapasa sa interview, and then magkakatrabaho na rin ako. So in God's name, sana maging maayos na lahat. Naalala ko tuloy nung COVID-19, pero during COVID-19 umuwi kasi ako, for good na ako noon. So 2 taon ako noon nung nag-COVID-19, 2 taon kami sa Pilipinas. And then bumalik na lang ako dito nung 2023. So ibang istorya pa yun. So kung makikita nyo yung mga lumang video ko pa, nangingisda ako, nagtitinda ako sa tabi ng kalsada para makasurvive sa Pilipinas. And then nag-construction worker din nga pala ako. Kasi nag-business kami ng aluminum glass sa Pilipinas. Kaya napasama ako sa construction worker. So yun, panoorin yung mga lumang-luma ko pang video at makita nyo kung paano ako nag-construction worker ng isda at nagtinda sa tabi ng kalsada ng kakanin at ulam kasama si Sky. Sky, di ba kasama kita pagtitinda? Opo. Diba, the next day, nang gusto ko sumama, binigay mo ko kay inay. Di ba tinutulungan mo ako? Tapos umiiyak ako noon, gusto ko sumama sa iyo. Di ba? Katulong ko si Sky nung pagtitinda. Tapos syempre si Mrs. yung nagluluto nun. So kung ano yung tubuin namin doon o kitain sa pagtitinda nun kada araw, yun din yung pambili namin ng ulam. So napakahirap. Yun yung during COVID-19 yun. Okay? So maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video namin. At see you na lang sa susunod na video. At huwag niyo pong kalilimutan na mag-subscribe po sa channel ko. At panoorin niyo pa rin po yung mga luma kong video para makita niyo yung dati kong buhay. And hanggang dito na lang po. Maraming salamat po. At big shout out kay Kabayan na tumulong sa amin at nagbigay sa amin ng tulong. So hopefully and in God's name, makaraos na kaming lahat dito sa crisis ngayon dito at sitwasyon ngayon dito sa Middle East at yung mga kababayan naming mga nawalan ng trabaho. Mas ipag-pray po natin sila kasi sobrang kita ko napakadaming Pilipinong nawalan ng trabaho at yung iba may mga pamilya pa katulad ko. So maraming salamat po, kabayan. Thank you po.
at sa yung mga friends ko, relatives na mga tumutulong sa amin hanggang ngayon. So thank you po. So kani-kanina lang, meron na naman pong warning, may umatake na naman sunod-sunod. So meaning hindi pa rin po tapos. So ngayon po ay April 3 na. Akala namin matatapos na, pero kani-kanina lang may warning na naman, may umatake na naman. So let's all pray together na sana matapos na po itong lahat. So paano po? Bye-bye. Sky, bye-bye ka na sa kanila. Bye. See you in the next video.